Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center para sa ating press conference patungkol sa binabantayang sama ng panahon na si Bagyong Marce na may international name na Yinxing. Ako po si LG Estribillo, Information Officer mula sa Public Information Unit ng DOST Pag-asa. This press conference is currently being live streamed on our official Facebook page, DOST_Pag-asa, and on our YouTube channel, that's DOST Pag-asa Weather Report, today, November 4, 2024. And before we start, we would like to thank our media partners who are joining us here in our press conference. And kasama po natin ngayong umaga ang ating key officials ng DOST Pag-asa, headed by our Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villaferte II. I will now give the floor to Dr. Villaferte para buksan ang ating press conference at para sa maikling mensahe. Good morning. On behalf of our Administrator, Dr. Nathaniel Servando, allow me to thank our media friends for giving us this opportunity upang nang sa ganun ay maiparating natin sa ating mga kababayan. Itong ang nagbabanta na naman sa atin, itong si Tropical Storm Marce. Actually, ito kahapon ay sinusubaybayan pa lang natin bilang isang low pressure area. And then eventually naging tropical depression, and kaninang umaga nga, actually 2 a.m. this morning, ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility na isang malakas na, isang tropical storm na. At again, yung mga nakaranas ng mga pag-ulan, and then dinaanan din itong si kakatapos lang na si Leon, ay maaaring maapektuhan na naman dulot nga nitong si Tropical Storm Marce. And because of that, we invited our media friends upang nang sa ganon ay makarating sa ating mga kababayan kung ano man yung banta na maaaring madala nitong si Tropical Storm Marce sa atin. Of course, again, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan, kaya kahit malayo pa at nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility kahapon, ay nag-issue na kaagad tayo ng advisories upang nang sa ganon ay mapaghandaan natin kung ano man ang maaaring hindi magandang maidulot sa atin ng Tropical Storm Marce. And with that, I think hindi ko na pagtatagalin pa yung opening message natin, but we can now call on our duty forecaster upang nasa ganun ibigyan tayo ng detalye kaugnay nga nitong si Tropical Storm Marce. Again, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon sa ating mga kasamahan sa media. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po, Dr. Mar Villaferte, ang ating Deputy Administrator for Research and Development. And ngayon naman po, para sa latest updates para sa binabantayang Bagyong Marce, mula sa Weather Division, ang ating duty forecaster at weather specialist na si Miss Veronica Torres. Thank you po, Doc Mar, Ma'am LJ. So, ito na nga yung update sa ating minomonitor na si Bagyong Marce. Ito yung ating latest na satellite image. Ito ang si Marce. Kaninang alas 10 ng umaga, nasa may layong 775 kilometers, silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Nagtataglay ng lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ito naman yung latest track netong si Marce. So, naasahan nga natin na posibleng maglandfall si Marce sa may vicinity ng Babuyan Islands or mainland northern Cagayan Thursday evening or Friday early morning. Pero depende pa rin sa lakas ng high pressure area dahil kung malakas ito, posible itong mas bumaba ang track at posibleng magbago yung kanyang landfall area papunta sa may Cagayan, Isabela area. Ito nga rin namang bagyo ito, posibleng lumakas at maging severe tropical storm by tomorrow, and then by tomorrow evening or Wednesday early morning, posible itong mapunta sa may typhoon category. Kung may kita nga rin natin sa ating track, may kita natin na halos magkakalapit yung area ng Wednesday to Thursday. So, ibig sabihin yan ay posible ngang bumagal itong si Bagyong Marce habang malapit sa ating bansa. So, kapag mabagal ito ng malapit, so may posible nga rin naman na mas maramdaman yung mga lakas ng hangin at mga lakas ng mga pag-ulan. May kita nga rin natin dito sa may track ni Marce na halos yung dadaanan ng area ay sa gitna ni Leon at ni Christine, kaya
yung mga areas na naapektuhan nung previous sa dalawang bagyo, kailangan pa nga rin nating maghanda. And also, sa area of probability natin, nakikita natin na nakapaloob pa nga rin yung extreme Northern Luzon area at Central Luzon area. Kaya kahit malayo yung sentro ng bagyo sa areas na yan, kailangan rin nga natin na maghanda. Sa mga malalakas naman na mga pag-ulan, etong si Marce pwede mag-enhance ng surge ng northeasterly wind flow within this week din. And then, etong trough o extension ng bagyo, posible magdala ng mga paulan sa may extreme northern Luzon at eastern section ng Luzon simula ngayon or sa Tuesday. And then, ang weather advisory naman natin, posible na nga rin tayong maglabas sa mga susunod na araw. Yung mga nakapaloob sa weather advisory, yung mga malalakas, mga moderate to heavy rains na posible, intense to torrential rains din na posible. Sa kasalukuyan naman, ito yung mga wala namang signal pero may mga bugso ng mga malalakas na hangin. Ngayon, ito pwedeng maranasan bugso ng malalakas na hangin sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Aurora, northern portion ng Quezon. Bukas naman sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Quezon, at Camarines Norte. And then by Wednesday, sa may Ilocos Region, sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. So, nakita nga natin sa track natin kanina na ang pinakamataas na category ay posible umabot sa typhoon category, kaya yung pinakamataas na signal na nakita natin ngayon ay posible umabot sa signal number 4. Para naman sa coastal waters, inaasahan natin 3.5 meters ng mga pag-ulan sa may seaboard ng Batanes and up to 3 meters sa seaboard ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayo nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. Pero sa paglapit nga nitong ni Marce, posible yung pagtaas natin ng gale warning, lalo na magsisimula sa may eastern seaboard ng ating bansa. And then sa mga areas na nabanggit, kung maaari, huwag munang pumalaot, lalo na yung maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging mahalon yung karagatan. Ito naman, moderate seas up to 2.5 meters sa seaboard ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, at ang northern at eastern seaboard ng Polillo Islands at up to 2 meters sa nalalabing bahagi ng seaboard ng Ilocos Region, seaboard ng northern Quezon, Camarines Norte, northern at eastern seaboard ng Catanduanes, eastern seaboard ng Albay, eastern seaboard ng Sorsogon, northern Samar, at ang eastern seaboard ng eastern Samar. Yung mga papalaot sa areas ito, kailangan ng iba yung pag-iingat. Ito naman yung mga track na halos kasing naging katulad netong si Bagyong Marce. So makikita natin ang pinakamalapit ay etong si Typhoon Pamela na nag-occur noong 1954. Yun lang po muna. Maraming salamat po. Salamat po, Ms. Veron, ang ating duty forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman, para sa hydrological updates patungkol pa rin sa Bagyong Marce, kasama na ang mga impormasyon about sa major river basins at dam monitoring to be presented by our duty hydrologist and weather specialist from the Hydromet Division, Mr. Juan Paulo Pamintuan. Magandang umaga po sa ating lahat. Represent ko po ang ating mga updates regarding sa ating mga dam at sa ating mga river basins na minomonitor ng DOST Pag-asa. Ito po ang kasulukuyang lagay ng mga dam ngayong alas 8 po ng umaga. Unahin ko po ang mga dam na merong nakabukas na gate kahapon. So iyon po ay yung Ambuklao at Binga. Nagsara na po sila ng kanilang mga gate kahapon po ng 2:30 p.m. si Ambuklao and kahapon ng 5 p.m. si Binga po. So as of this morning, wala po tayong dam na merong nakabukas na gate. Pero inaasahan po natin na dahil meron tayong nakikitang significant rainfall, ay magbubukas po ang ilang mga dam natin ng kanilang mga gate. At i-discuss po natin iyan as the presentation goes on. So punta po tayo sa mga water level ng ating mga dam. Si Angat Dam po ay tumaas ng bahagya lang 0.02 meters. So nasa 202.43 ang kanyang water level
as of this morning. Yun po ay nasa 7.57 meters below the normal high water level of 210 meters. Ang kailangan po na ulan para maabot niya ang 210 ay nakalagay po dito, 219.54 millimeters. So, kung makikita po natin sa mga weather advisories na ini-issue ng ating weather division, ay kung mafo-forecast po na intense to torrential ang magiging pag-ulan sa gawin ng Angat watershed ay maaari pong maabot itong normal high water level at maaari pong magbukas ang Angat Dam Management ng kanilang mga gates. Next po natin, Ipo Dam. 100.22 meters ang kanyang water level as of 8 a.m. Bumaba po ito ng 9 cm compared po sa kahapon. At ito po ay nasa 0.88 meters away from the normal high water level of 101.1. So malapit na po ito sa spilling level at nakikita po natin na kung maka-receive ng significant rainfall ang watershed ng Angat at Ipo ay maaari pong magbukas ng gate ang Ipo Dam. Next po natin ay Lamesa. 79.58 po ang water level ng Lamesa Dam. Tumaas po ito ng bahagya 3 cm from yesterday. Ang agwat po nito from the normal high water level or yung overflow level ng Lamesa Dam ay 0.57 meters. So malapit na po siya sa overflow level. And as with Angat and Ipo, yung Lamesa Dam po natin, binabantayan natin in case magkaroon po tayo ng significant rainfall dito sa may gawin ng Bulacan at NCR at Rizal. Next po natin yung ating dam system sa may Benguet. Unahin ko po yung Ambuklaw. Ang level po niya currently is 751.59 meters. Tumaas po siya ng 0.23 meters from yesterday. Ang normal high po ng Ambuklaw ay 752 meters. So, malapit na po siya. 0.41 meters na po ang kanyang agwat from the normal high. And as forecasted po natin na sa Northern Luzon po ang magiging pinaka-significant impact po nitong ating bagyong Marce ay nakikita po natin very likely na magbukas ang Ambuklaw Dam ng kanilang gate ulit po dahil kasasara lang po nila kahapon. Next po natin, Binga, 574.40 meters. Tumaas din po siya, 0.17 meters ang itinaas. Ang normal high po niya ay 575 meters. So, 0.6 meters ang kanyang agwat mula sa normal high. So, malapit na rin po ito. And very likely din po na magbukas po ulit ang management ng Binga Dam ng kanilang mga gates. Posible rin po na before pa lumapit or magpaulan ang bagyong Marce ay pre-release na po sila ng tubig para hindi na sumobra doon sa ating normal high water level. Next po natin yung San Roque Dam, 277.99 ang water level po niya this morning. Tumaas po ito ng bahagya. So ito po ay nasa 2 meters, halos 2 meters below the normal high of 280. At ang kailangan po na ulan para maabot itong 280 estimate ay 87.09 millimeters. So nasa moderate to heavy po ito. At kung magkaroon po tayo ng rainfall na ibagsak dito sa Ambuklaw, Binga, San Roque sub-basin natin, ay posibleng maabot po ang normal high water level. Also of note din po dito sa San Roque ay siya po ang sumasalo ng pinakakawalang tubig ng Ambuklaw at Binga. So bukod po sa paulan sa watershed ay yung outflow from Ambuklaw and Binga ay magpapataas din ng water level ni San Roque. So posible rin po mag-pre-release ang San Roque Dam. Next po natin, Pantabangan, 209.05 ang water level po natin. Tumaas po ito ng 12 cm from yesterday morning. And malayo pa po ito sa normal high water level na 221.
11.95 meters po ang agwat niya sa normal high. So malaki pa po ang kailangang tubig na iuulan para marating ang normal high. So nasa 912.95. So base po riyan, very unlikely po na makita natin maabot ng Pantabangan Dam ang normal high. Next po, Magat Dam. 184.20 meters ang kanyang water level as of this morning. Bumaba po ito by 28 cm compared in the last 24 hours. Ang normal high water level po ng Magat Dam ay 193. And ito po ay, ang current natin ay nasa 8.8 meters below nitong 193. However, ang rainfall po na kailangan para maabot ang normal high ay 75.21 meters lang. So maliit lang po. Explain ko lang po, yung Magat po kasi natin na sub-basin or yung watershed ay malaki po. So halos 2 probinsya po ang size nito. Pero po ang ating Magat Reservoir ay maliit lang. So very sensitive po ito sa kahit kaunting pagulan, maaari pong malaki ang itaas ng ating water level. Finally po, Caliraya Dam. Tumaas po siya ng 0.86 in the last 24 hours and ang current water level po niya ay 287.76. Ito po ang mga graph na nagpapakita ng trend ng mga dam. Ang kulay blue po na makapal na linya ay ang kanyang trend in 2024 at yung mga ibang kulay naman po ay in the last several years po. So, nakikita po natin, meron po isang mga sharp na pataas. Ito po ay yung mga kung kailan po dumaan ang mga bagyo nitong 2024, nagkaroon po ng mga sharp increase. Ang tinitigan po natin dito rin ay yung kulay pula na broken line. Iyon po ay yung ating spilling level or yung normal high water level natin na kapag naabot po niya or kapag malapit na niyang maabot ay maaari pong mag-release na po ng tubig ang mga reservoir natin. So, ito po naman yung graph natin for San Roque Dam. So, in the last several months, so mula September ay malapit na siya doon sa ating normal high level of 280 meters. So, gaya po ng sinabi ko kanina, 87.09 millimeters na ulan na lang po ang kailangan para maabot niya ang normal high. Ito po yung kay Pantabangan Dam. So, ito po yung kulay blue ulit. 2024 niya na trend. So, continuously pataas lang po siya. Malayo pa po siya sa normal high niya of 221. 912 millimeters pa po. Malaki pa po ang kailangang ulan. So, unlikely po na maabot niya itong normal high natin. Finally po, Magat Dam ay very fluctuating po siya in 2024. So, dahil po yun sa mga paulan na dala ng mga bagyo natin at sa mga release po ng tubig na from the Magat Dam. So, ngayon po, medyo malaki pa yung agwat. However, gaya po ng diniscuss ko kanina ay yung characteristic po ng Magat Sub-Basin na konti lang po ang paulan na kailangan para maabot ang normal high water level sa atin pong current situation ngayon. Ito po ang ating hydrological situationer for Agno River. Ito po ay isang advisory natin para sa mga LGUs at mga locals natin para po sa mga nakatira malapit sa Ambuklaw at Binga Dam. So, dahil po nagsara na ng gate ang mga nasabing dam ay no longer affected na po natin ang mga barangay na sulat po dito. However, pwede pong magbukas ulit ang gates ng Ambuklaw, Binga, pati po San Roque at mag-i-issue po ulit tayo ng hydrological situationer na kapag bago po mag-release itong mga dam na ito. For general flood advisories, wala po tayong nakataas as of this morning po. However, inaasahan po natin sa mga susunod na araw at oras ay makakapag-issue na po tayo ng mga flood advisories natin including
flood bulletins from our regional flood forecasting and warning centers para po makapaghanda ang ating mga LGU at ating mga kababayan sa mga posibleng pagtaas ng mga tubig at mga landslide na maaring idulot nitong si Bagyong Marce. Yun lang po from Pag-asa Hydrometeorology Division. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you very much po, Sir Paolo, from the Hydrometeorology Division. Bago po tayo dumako sa ikalawang parte ng ating press conference, let me just acknowledge the presence of the DOST Pag-asa key officials headed by Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte II, ang ating officer in charge of the Office of the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Juanito Galang, OIC of the Office of the Deputy Administrator for Admin and Engineering Services, si Engineer Maximo Peralta. Of course, ang ating officer in charge ng Weather Division, si Mr. Christopher Perez. And we would also like to acknowledge the presence of our media partners here in the Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. We have the team of DZRH, DZXL, DZBB, Philstar, Abante Radyo, Inquirer, our friends from ABS-CBN, UNTV, Philippine News Agency, the Daily Tribune, the Manila Times, and Business Mirror. We'll begin with the question and answer part of this press conference. And may I request those who will ask questions, please state your name, affiliation, and to whom your question is directed to. Maaari na po tayo magsimula. Any questions po from our media room? Media partners? Hello po, good morning. Ariel Rosper from ABS-CBN News. My question po is for siguro Miss Veronica or Sir Chris. Kanina nasabi po no, na yung bagyo ay pwedeng mag-trigger ng surge ng hangin mula sa hilagang silangan. Will this merit siguro the onset of the amihan season? Tama po sila na possible na within this week ay mag-release na po tayo ng statement regarding the onset of the Northeast Monsoon in the country. So abangan lang po natin yung abiso ng Pag-asa regarding this particular press release po. Thank you, sir. Follow up po, sorry. Kasi siyempre medyo traumatized pa yung mga nakatira sa Northern Luzon. No? Meron silang Julian, Christine, Leon, and May Marce. Kailan po kaya siguro makaka-expect yung publiko ng forecast or advisory mula sa Pag-asa ukol sa malalakas na mga pag-ulan given na potential sa Friday pa po siguro yung tama doon ng bagyo? Hello, magandang tanghali. So, possible bukas maglalabas na po tayo ng weather advisory patungkol dito sa bagyong si Marce. So, maapektuhan posible yung mga extreme northern Luzon part na area. So, maglalabas po tayo. Thank you, sir. Sir, good morning. Christian, Jim, ABCBB. Sir, malayo pa yung bagyo. Any possibilities sa magbago pa yung track at magkaroon ng landfall, especially doon sa dinaanan ng Christine? Kung titingnan po natin yung pinaka-forecast track natin, tatayo lang ako, hindi ako patanda po. Okay, kung titingnan po natin yung forecast track, yung tinatayang sentro, posibleng tumawid ng either or any of the island dito sa may bandang extreme northern Luzon area. Pero kung titingnan po natin yung area of probability na nagpapakita ng posibleng tahakin, maging actual na pagkilos ng bagyo throughout the forecast period. So ngayon pa lamang, inaabiso natin, hindi lamang yung dulong ilagang Luzon ang dapat maganda, kundi tingnan din natin yung lalawigan at Cagayan at Isabela, yung mainland Cagayan at Isabela, kailangan maging handa din. And sa mga susunod na araw, sa pagtataas natin ng warning signal, asahan po na may mga lugar, mostly dito sa Northern Luzon area, ang pwede nating mabigyan ng mga warning signal kung titingnan natin track up to typhoon intensity. So dapat talaga magantabay yung mga kababayan natin, lalong-lalo po dito sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Sir, follow up. Based sa data natin, gaano karami yung ulan na dala nitong bagyong Marce? Well, gaya nga po na nabanggit kanina ni Sir Jun, sa ngayon wala pa po, up to the 3 days, wala pa tayong inaasang paulan in any part of the country. Pag sinabi nating ulan, yung significant, yung more than moderate to heavy pataas na level, no?
Pero posible pong bukas maglabas na tayo ng weather advisory regarding the rainfall scenario, lalong-lalo na dito sa may dulong Hilagang Luzon na area. And possible na mag-range ng heavy to intense sa mga susunod na araw. Possibly beginning Friday hanggang darating na weekend. So antabayanan din po natin yung mga possible rainfall advisory na ipapalabas ng Pag-asa. If I Salamat may po, add- Sir Chris. If I Yes may po. add lang, siguro hindi lang yung ulan ang dapat natin paghandaan. Kasi kung makikita natin sa forecast track, ay magiging typhoon siya bago mag-landfall. So, yung possible na storm surge dito sa may part ng Cagayan, posible makaranas po ng storm surge. Kaya maglalabas din po tayo ng mga warning regarding sa storm surge. And then, bago pa mag-landfall, wag po nating hintayin yung landfall mismo. Bago pa mag-landfall, makakaranas na po tayo ng mga matitinding epekto ng bagyong si Marce. So, as early as Thursday, pwede na po tayo makaranas dyan hanggang sa makalampas siya dito sa may Northern Luzon. Yun lamang po. Salamat. Salamat po, Sir Chris and Sir June. Any other questions? Sorry, Ariel po ulit. So, na-observe po doon sa nalibas dalawang bagyo, Leon tsaka Christine, pareho pong malawak yung kanilang wind fields, yung ikot ng hangin. So, kahit hindi po nadaanan ng bagyo, tulad po ng Bicol, Batangas, pati po Visayas and Mindanao, naramdaman po yung epekto ng bagyong Christine and yung Leon pati sa may Southern Luzon dahil sa bugso ng hangin. Ito pong bagyong Marce ay malaki po ba o lalaki pa ba yung kanyang wind field at mararamdaman ba yung epekto ng bagyo doon sa mga lugar tulad ng Southern Luzon na hindi naman direktang nadaanan ng bagyo? Yes, possible po yun. No? Kung titingnan natin yung forecast dito sa gusty wind conditions, ito severe winds, makikita natin na may mga ilang lugar, even simula po bukas, may posibleng mga pagbugso ng hangin na mararanasan sa Aurora, Quezon at Camarines Norte, some parts of the Southern Luzon area. So aside from sa mga lugar na posibleng magkaroon ng warning signals na dapat maging maghanda sa maraming ulan at malalakas na hangin, kailangan maging alerto rin yung mga kababayan natin sa mga lugar na although malayo sa bagyo, pero binabanggit natin na posible rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Follow up po doon. Bukod Sir Chris doon sa bugso ng hangin, are we also expecting significant rains sa mga areas na to or bugso lang po ng hangin? Well, sa ngayon pa nakikita natin kasi mga light to moderate rains outside the periphery of Marce, no? Ibig sabihin, yung mga lugar na may warning signal, posibleng makaranas ng ranging from moderate to heavy and higher category ng ating rainfall classification. But outside the periphery of Marce, posibleng mga light to moderate. I-update po natin yung listahan natin dyan habang patuloy na kumikilos itong bagyo sa kalupaan ng ating bansa sa mga susunod po nating issuances. Last po, dito po sa Metro Manila, ano po may expect natin na epekto ng bagyo? Hello, magandang. Dito sa Metro Manila, sa nakikita natin, light to moderate rains lang pwede maranasan by weekend habang tumatawid itong bagyong si Marce. Pero asahan natin, may mga isolated thunderstorm na nagbibigay talaga ng mga malalakas na pagulan. So expect po natin yung mga localized na thunderstorm. Kasama na yun mga light to moderate generally. So dagdagan ko lang yung sinabi ni Chris kanina na habang papalapit yung bagyo, maaring ma-disrupt yung mga maritime activities ng mga kababayan natin dito sa may Quezon, tsaka dito sa may Southern Luzon area. Kaya as early as now, yung po mga planuhan na po natin yung mga activities na gagawin natin habang hindi pa tayo apektado ng bagyong si Marce. Yun lang po. Salamat po sa paglilinaw, Sir June. Yes po. Rambo Labay po ng DZXL. Kung ikukumpara na po natin doon sa behavior nitong bagyong si Marcy, kina Christine at Leon, kumusta itong behavior nitong si Marcy at yung ng ulan, yung hangin, yung dala nito, kailan talaga mararamdaman doon sa na binanggit yung lugar para kahit papano mapaghandaan ng ating mga kababayan na tatamaan ng bagyong Marcy? So magkakaiba po sila ng characteristics, no? Ang bagyong si Christine, yung makapal na kaulapan na nagdulot ng pag-ulan ay nasa western periphery nito. So malayo pa yung sentro, nakaranas ng pag-ulan yung ilang bahagi ng ating bansa. Ang bagyong si Leon, nandito naman sa eastern side
yung makapal na ulan na may dalang maraming, or makapal na ulap na may dalang maraming paulan. Both naka-apekto sa Northern Luzon area, and it's too early to tell kung magiging mas malakas ba itong si Marce in terms of mas marami ba itong magiging paulan. Pero ang pinakamalaga po nating mensahe sa araw na ito, regardless of the characteristics, basta may paparating na bagyo, kailangan po natin pagandaan. Lalo na binabanggit natin na posibleng umabot pa ng typhoon category ito bago lumapit ng Northern Luzon area. And base po sa ating forecast tracks, posibleng na simula nga po sa Wednesday ay maramdaman na yung mananakang mga ulan at pagbugso ng hangin dito sa eastern side ng Northern and Central Luzon. And habang patuloy na lumalapit as the weekend approaches, asahan natin na magiging mas matindi pa epekto ng bagyo ito sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Speaking of pag-ulan, dito sa Metro Manila, gaano ba kadami yung dala nitong si Bagyong Marcy, yung volume ng ulan? Nabanggit po kanina ni Sergio na possible na mag-range ng light to moderate lamang ang paulan. At not necessarily direct effect ni Marce, pero kung mangyari man yung trap, according to the forecast track natin, no, yung trap or yung parang extension lang ni Marce ang pwede magdulot ng pag-ulan. Ganun pa man, hindi na natin sinasantabi yung posibilidad ng mga isolated na localized thunderstorm na pwedeng magdulot ng mga moderate to heavy rain showers na pwedeng magdulot ng mga isolated cases ng mga flash floods. Pag binanggit yung light to moderate, ito ba'y last na ito, babahain, makakaramdam ba ng mga pagbaha dito sa Kalakang, Maynila? Well, depende po sa lugar, no? Kasi maaaring yung particular value ng ulan na magpabasa sa isang lugar ay ibang epekto sa katabing karatig na lugar, no? And usually, mga light to moderate naman ay hindi pa ganun katindi ang mga pagbaha. Kung magkakaroon ng pagbaha ay yung mga isolated cases lamang. Pero yun nga, nabanggit natin, habang papalapit ang bagyo, posibleng mas maraming lugar ang magkaroon ng warning signal, maglabas po tayo ng mga localized thunderstorm or heavy rainfall advisories, even sa mga lugar na wala sa periphery ng bagyo, sa antabayanan po ng mga kababayan natin yung mga produkto ng pag-asa ito sa mga susunod na araw. At yung lalo-lalo yung mga kababayan natin sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, patuloy na mag-monitor at makipag-ugnayan sa kanilang LGUs at local DR officials para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Salamat po, Sir Chris, sa clarification. Ngayon po, dumako naman tayo sa ilang katanungan mula sa ating online platforms. From Facebook, from Earl Tobias of IBC 13, nitong mga nakaraang bagyo, hindi maiwasan ang pagre-release ng tubig sa ilang dams. Para po sa kaalaman ng publiko, bakit po ito kailangang gawin? At ano ang mga pamantayan sa pagbubukas ng gate ng dam? Siguro po, follow-up question, kung meron bang standard na sinusunod kung gaano kalawak ang pagbubukas ng gate ng dams and gaano ka-urgent yung pagko-coordinate ng pag-asa kapag magre-release ng tubig. Perhaps someone from our Hydromet Division, Ma'am Oyi Pagulayan. Yes po. Okay. Para po dun sa unang tanong, sabi niya, hindi maiwasan yung pagre-release. Number one po, yung mga structure na ganito kalalaki, ito pong mga dams natin, whatever structure po, meron po iyan na sinusunod natin, yung tinatawag nating maximum design flood. So ito po ay yun lamang po ang kaya niyang i-contain. Parang basin po yan, kung kaya niya lang na maglaman ng 1 litro at nadagdagan ito ng, halimbawa, itong paulan ay gagawin niyang 2 litro, ay aapaw po ito. So, ito pong pagbubukas ng gates ng mga dams na minomonitor po natin is just to protect po yung integrity po nitong mga structure na to because bago po ma-reach yung maximum design flood, nagkakaroon na po tayo ng tinatawag po na pre-release. That is to give way para po doon sa incoming na inflow na pwede pong idulot ng isa pong bagyo. Okay, so meron po tayong pamantayan na fino-follow pagka po magbubukas ng gates yung ating po mga dams. Number one po, meron po tayong sinusunod na yung tinatawag po namin mga typhoon markings. So meron po yung mga parang typhoon markings 3, 2, 1. So depende po yan sa layo po ng bagyo dito po sa mga reservoirs na minomonitor natin. So it's very, very imperative na ang pag-asa po ay magbigay po ng forecast rainfall dito po sa ating mga dam operators. Kasi yun po yung ginagamit nila
na pag-compute po ng tinatawag na inflow forecast para po malaman nila kung merong forecast rainfall na ganito, ano po yung magiging impact niya dito sa mga minomonitor na reservoirs or nitong mga dams. Ano po? So kung ito po ay makakapagpa-reach ng nung kanyang normal high water or spilling elevation. So ginagawa po natin ini-initiate po ng ating mga dam operators yung tinatawag na pre-release. So para po, unti-unti nagre-release sila ng tubig para pag dumating yung ina-expect natin yung forecast rainfall na yon ay malaki po yung kanilang buffer zone. And okay, so yung number 2 katanungan, yung standards na sinusunod, kung gaano kalawak or kaliit yung binubukas. So as I've mentioned earlier, so meron pong pamantayan yan. So hindi po yan basta ibubukas ng halimbawa 1 metro, 2 metro, hindi po ganun ano. Meron pong sequence ng pagbubukas yung ating po mga dam operators ng mga gates nila, ng mga spillway gates. Base po ito doon sa forecast rainfall. Kung pre-release po, napakaliit lamang po niyan, pero hindi po ibig sabihin ay hindi tayo nagbibigay ng warning. So pagka po merong intended na pagbubukas ng mga gates ng mga dam ng mga minomonitor nating dams, meron po silang ginagawa, nasa kanila po yung tinatawag nating dam discharge warning operation. So yan po yung meron po silang pinalalabas na mga messages, nagpapatunog po ng sirena. And on the part of Pag-asa, kami po yung nag-i-issue ng flood warning. So kung makikita nyo po kanina yung pinakitang mapa, so we do everything on a river basin approach. Ito pong mga dams na to kasi ay nasa loob nitong mga minomonitor nating major river basins. So ang dam operators po will take care of the dam discharge warning while Pag-asa will take care of the flood warning. Ano yung impact ng pagre-release dito po sa ating mga kailugan. So ganun po, that's how we coordinate, how we do this joint undertaking with the dam operators. Dam discharge warning with the dam operators, flood warning ay concern po ng Pag-asa yon. If I may just add lang, Pag-asa is also conducting IECs, no? Na kung saan involved din yung communities para nang sa ganon kapag may mga ganitong sitwasyon, including yung flood drills, kasama po sila. So alam ng communities, yung particularly yung mga maapektuhan, alam po nila yung kanilang gagawin pertaining sa pagre-release ng dam ng tubig. Thank you. Salamat po, Ma'am Oy and Dr. Mar. Any other questions po? Yes po. Good morning po. JP Nunez po from UNTV. Concern po ng mga netizen, no, yung may scientific explanation po ba bakit tila po sunod-sunod yung nagiging bagyo tapos malakas po at malawak yung effect? Yung ganito po ba normal at ganyan na po ba yung magiging trend na mararanasan po ng public po? Well, actually, isa sa factor na tinitingnan natin, currently kasi nasa developing La Nina ang sitwasyon natin. Although nasa 0.4 degrees Celsius pa below the average yung nandun sa Central Equatorial Pacific, kapag malamig kasi yung sea surface temperature natin doon, dito naman malapit sa atin sa Philippines, kung saan nandun yung Philippine Sea, ay warmer than average. So ganun po yung epekto niya. So with warmer than average, advantageous ito or favorable para sa development ng tropical cyclones. So in that case, kaya nito mga nakaraang buwan, nakaranas din tayo. Actually, nung September, 6 tropical cyclones. And then nitong October, tatlo naman tayo. And then currently, meron tayong may isa na kaagad. So, ilan ito sa mga factors, no? But aside from sea surface temperature, of course, may other factors pa. Ano sir yung other factors? Well, the other factors including yung moisture, no? So yung moisture, kapag enough ito sa hangin, then definitely it also added, no, as fuel ng tropical cyclones pertaining doon sa kaniyang development. And then aside from that, of course, dapat yung wind shear dapat hindi malakas, no? Or yung difference ng wind speed and wind direction as we go along, no, doon sa tropospheric column. So kapag hindi malakas yun at walang sumisira doon sa further development ng bagyo, then definitely it is favorable sa tropical cyclone to develop and further enhance. Sir, other concern po, dun sa merong statement si Senator Amy Marcos, dun sa bagyong Christine, hindi daw nasabihan yung mga LGU kung gaano
kung gaano kalakas yung magiging ulan, kaya hindi po nakalikas agad, tsaka marami pong namatay. So, reaction po ng Pag-asa, yung tinatanong niya din, ano daw po nangyari doon sa pagbibigay ng babala, meron naman daw pong sapat na budget ang Pag-asa. Well, actually, for comments like those, no, nagpapasalamat kami. We consider them as constructive criticism, and we are doing our best, no, to further enhance our services and provide better information to the public. But we are currently addressing that, and I think ang focus siguro po ng ating press conference for today is pertaining to Tropical Storm Marce, and sana doon po tayo mag-focus upang nang sa ganon ay ma-mitigate po natin yung possible impacts po nito sa atin. Maraming salamat po. Follow up lang sa tanong niya. In giving advisories and information sa public, may gagawin ba tayong changes para mas maging, we can say, effective para sa public? Okay, maraming salamat po sa katanungang iyon. Ano? Actually, as early as in the few months back, no, we even added additional products na upang nang sa ganon nga ay mas ma-improve natin yung services natin. Ano? Una, yung ating tropical cyclone threat potential forecast. As early as 2 weeks before pa mangyaring event, we are already informing the public that there's a potential, for example, that a tropical cyclone could enter or develop within the Philippine Area of Responsibility. Aside from that, yung ating weather advisory, ano, pertaining nga dun sa ulan, na maaaring dulot, no, ng ating halimbawa kapag may bagyo, even though walang wind signal sa isang lugar, ay merong possibility na makaranas sila ng malakas na ulan, ito po ay ini-include natin sa ating weather forecast, no, yung mga informasyon na yon. Alin mga lugar ba yung maaari makaranas ng malakas na pag-ulan at maaari makadulot ng pagbaha or pagguho ng lupa sa kanilang mga lugar. And those are among the initiatives currently, but we are, of course, we welcome any other suggestions, no, pertaining dun sa ating mga services. And hopefully, we can provide better information, particularly dun sa mga communities that are going to be affected, if ever. Salamat po, Dr. Mar, sa pagpapaliwanag. Huling tanong na lang po mula sa Facebook. Madalas ang bagyo ay patungong Luzon at halos every week. Ano ang rason bakit paakyat pa rin ang mga bagyo kahit nasa November na, which is majority dapat ay nasa Visayas na? Aasahan ba ang nabababa ang track ng bagyo at mag-intensify into higher category ng tropical cyclones? Siguro po ang sasagot perhaps from Weather Division. Sir Chris, paglilinaw po. Magandang tanghali. So normally po, kung walang weather system na nakaka-apekto, ang movement po talaga ng tropical cyclone ay paakyat dito sa Northern Luzon. Kaya bumababa yan minsan. For example, ang prevailing wind natin sa ngayon ay northeast monsoon. Tinutulak yun pababa. So, yun po yung nagpapabago sa direction ng bagyo. Yung ibang weather system like northeast monsoon o kung southwest monsoon naman, papunta sila lahat sa taas. So, yun po ang nakaka-apekto sa movement niya. Sir, sorry. Hindi po ba high pressure area sa bahagi ng Japan yung nagpapasubsob sa mga bagyo kapag last quarter ng taon? Yes, yung high pressure area, isa rin po yan. May mga iba pang system like yung medyo technical, yung tinatawag nilang mid-latitude westerly trough na medyo technical na dating. Kaya mas familiar sila sa high pressure o surge ng northeast monsoon ang nakaka-apekto. Mas madali nilang naiintindihan. Salamat po, Sir June. I think all of our concerns have already been covered. Kung kailangan pa po ninyo ng iba pang karagdagang impormasyon, maaari nyo pong bisitahin ang aming website, www.pagasa.dost.gov.ph, and magtungo rin po sa ating official social media platforms. Ang ating Facebook page, DOST_Pag-asa. Sa X naman ay at DOST_Pag-asa at sa aming YouTube channel, DOST Pag-asa Weather Report. And with that, I'd pass it on to Engineer Juanito Galang, Officer in Charge of the Office of Deputy Administrator for Operations and Services, para sa pagwawakas ng ating press conference. Magandang tanghali po sa atin lahat. So, sa ngayon po habang papalapit ang bagyong si Marce, nais ko pong bigyan diin ng kahandaan po ang ating pinakamabisang depensa talaga dito sa bagyong to. Hindi lamang sa bagyong to, sa mga susunod pang mga bagyong darating. So, habang patuloy po namin binabantayan ang bagyong si Marce, manatili po tayong nakaantabay at maging mapagmatsyag at handa. Hinihikayat po namin ng lahat na manatiling nakaantabay sa mga regular na update ng Pag-asa
at sundin ang mga abiso po mula sa mga lokal na otoridad. Ang paghahanda po ay hindi lamang ito tungkulin ng ating gobyerno. Ito po ay pananagutan nating lahat. So yung mga simpleng bagay na pwede nating gawin ngayon na malayo pa yung bagyo, malaki po ang epektong, positive effect na pwedeng idulot nito. Kaya makaisa po tayo bilang isang komunidad at tandaan po natin na ang inyong kaligtasan ang aming pong prioridad. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Salamat po, Sir June. Maraming salamat po to our duty forecasters and hydrologists, PAGASA officials and personnel who are here, our media partners, and those who joined us online, ang ating mga kababayan na patuloy na nag-aantabay sa mga updates mula sa DOST PAGASA. That formally concludes our press conference today, and on behalf of the PAGASA Administrator, Dr. Nathaniel Servando, and the whole PAGASA community, thank you and stay safe, everyone.